your arms a hiding place, to be enfolded there within your care, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. I speak your name into the night, seek through the pain your healing light, and then I will not fear, for you are here, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor, and I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. Secure my heart, Lord, as I kneel. Make sure my trust, my all I yield. Then I'll be one with you in all I do, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor, and I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. Magandang gabi mga kapatid. So ito po yung araw ng Miyerkules. Natatapos lang po ng isang malakas na ulan dito sa aming lugar. Mabuti lang po natapos bago po tayo magsimula sa ating gawain po sa gabing ito. So binabati natin ang ating mga kaigsoon. Binabati natin ang mga kapatid na sina Willie Pastor, Rod Magin, Samuel Graneta, kailang mga kasamahan. Nakasalukuyan pong naglalakbay dyan sa lupain ng Mindanao. Nakikita natin sa Facebook. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan. Dito sa ating mga kakabsat, na ibang garabi, kato kaya amin, kakabsat. Yan. Sa ating mga katugangan, dyan sa may Bicol Region, sa January 18-19 po, sa may Preto Diaz, Sorsogon, ay magkakaroon po ng gospel meeting in behalf of the church at Preto Diaz. Sinibitahan po namin kayo magiging mga tagapagsalita. Ako po ang iyong lingkod. Ang ating papangalan po yung Apostasy and Restoration, at kasama natin si na Brother Archie Larcon, Rudy Ab Jr., John Herbert Takbad, Ron Romero. Ayun po yung mga at saka si Brother June Bautista. Ano po. Kung kayo po ay malapit dyan sa Preto Diaz, pumunta po kayo sa January 18 to 19, 2024. Sa ating po mga kapatid at kaibigan sa Pangasinan, Masanto Salabi, at si kayo namin. Dito po sa aming lugar, may pabeke ko nga. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, isang bagay na it's concerning. Dahil marami po tayong nakikita po, lalo po dyan sa may Facebook Live, mga kapatid sa pananampalataya, na ang pagdadamit ay hindi naayon sa pagiging isang Kristiyano. Ito po yung lumalaganap, gawa po ng influence ng isang libutan. Ano po? Ganun talaga po sa mga panapanahon noong 1970, nung uso yung miniskirt, naka-miniskirt ang lahat ng mga babae. Pero yun po yung mga babae na hindi po kabilang sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga babae sa isang libutan. Hindi na sinasabing mga masasamang babae, pwede sila mga Kristiyano. Sila yung sumusunod sa
uso nga nila. Ngayon din po, sa panahon natin ngayon, medyo nagiging grabe na po ang ganitong kalagayan. Noong panahon po namin ako'y lumalaki dito sa may Angeles City, ang Angeles City po ay isang napakaliberal na lugar. Gawa po ng presensya ng mga Amerikano. Noong 1970s, 60s, 70s, makikita nyo ang mga babae Amerikana naka-short yan. Pero sila yung mga Amerikana na po. Pero mga Pilipina, wala kang makikitang lumalabas sa mga bahay nila na naka-short. May pinagbabawal nila yun Lalo na kung makikita ka ng mga magulang, mapagagalitan ka. Hindi ka papayagang umalis kung gano'n ang kasungutan mo. Pero wala na yung mga Amerikano ngayon. Dahil nagsara na po yung Clark Air Base at wala na yung US Air Force. Ito po yung naging ginawa nilang economic zone. So, wala na mga banyaga rito. Pero meron tayo nakikita mga kababayan na naka-short. Mas masahol pa ang suot nila kaysa sa mga suot ng mga Amerikano unang panahon. So, ano nangyari? Yung pong kinikilalang conservative na lipunan ng mga Pilipino, Maria Clara kanila, yun na wala na. Pero unfortunately, kahit po sa loob ng iglesia, ay ganun, minsan ganun. At saka maaaring kaisipan natin kuminsan na itong ganitong modest clothing ay sa pagsamba lang. Hindi totoo yun. Hindi totoo sa lahat ng pagkakataon kaya tayo sumasamba o hindi. Kailangan natin sundin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. So, modesty. Ano ba itinuturo ng Biblia? What does the Bible teach? What the Bible teaches about modesty? Sabi ko nga sa ating panimula, it's very concerning. Kahit po ay bilang mga Kristiyano, we should be concerned. Huwag natin gayahin ang pananaw ng sanglibutan sa mga bagay na ito. Dahil kung tayo po gagaya sa mga ganitong kaparaanan, ay tayo po ay umiibig sa mga bagay ng sanglibutan. Dito po sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang verse 16, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, niya mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanglibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ang salitang sanglibutan po rito ay tumutukoy hindi sa mga tao ng sanglibutan, kundi ang mga masamang bagay ng sanglibutan. Ito po ay isang exercise sa pag-uunawa ng mga salita. Ang salitang sanglibutan, ginagamit siya sa Biblia. Maraming beses na ito ginamit. Kumisa ay tumutukoy sa mga tao, katulad po sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ganyan. Ito'y tumutukoy sa mga tao. Ano din po sa Acts 17 na sinasabi nilalang na Diyos ang sanglibutan. Ganyan. Ito'y tumutukoy sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Pero dito po sa pagkakataon na ito, ang salitang sanglibutan, hindi tumutukoy sa mga tao, hindi tumutukoy sa anumang nilalang ng Diyos, kundi tumutukoy sa masamang bagay na makikita natin sa sanglibutan. Sinasabi bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magnais o umibig sa masamang bagay ng sanglibutan. Ang pagdating po sa pagdadamit, ang pananaw ng sanglibutan, sabi nga ng mga banyaga, if you have it, then flaunt it. Ang ibig sa salitang, simpleng salita, kung meron ka, pakita mo, kanya. So, ang pananaw ng sanglibutan sa pagdadamit ay hindi pa magtakip o itago mga bagay na dapat itago. Kung di ang pananaw ng sanglibutan, ipakita mo. Ipakita mo. Na hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya kailangan po nating malaman kung anong tinuturo ng banal na kasulatan. Isang katanungan na dapat nating itanong. Is there a Bible pattern for modesty? Is there a Bible pattern
for modesty? Meron bang pattern sa pagiging modest sa Biblia o wala? So tanong natin, meron ba? Does one exist? Meron bang pattern na mababasa natin sa Biblia with regards to modesty? Pangalawa, kung meron, are we following it? Kung meron tayong makitang pattern nga po tungkol sa modesty, ito ba yung ating sinusunod? Kasi kung ito tinuturo ng Biblia, kailangan nating sundin. Di ba? Sabi nga po ni Pablo sa Philippians 3:17, Brethren, join in following my example and note those who so walked as you have us for a pattern. Meron ba tayong makikitang pattern tungkol po sa modesty? At ito ba'y mahalaga? Does it even matter? Ito ba'y mahalaga? Kung meron pattern na wala. Ngayon, kung meron tayong makikitang pattern in regards to modesty, at makita natin, hindi mo sinusunod yun. If you find you are not following the Bible pattern, will you change your clothing and conduct to conform to God's will? Dahil sa Tagalog, kung makikita kang may pattern ng Biblia tungkol sa pagdadamit, ikaw ba ay magbabago at sumunod sa kalooban ng Diyos? Kasi tayo po ay, we are men of the Word. We are men of the Bible. Sinusunod lang natin kung anong sinasabi ng banal na mga sulata. So kung meron tayong makikitang Bible pattern tungkol sa pagdadamit sa Biblia, tayo ba'y susunod? At kung hindi tayo sumusunod, are we willing na tayo sumunod? Yun po mga kaisipan na dapat natin bigyan pansin. Sa lahat po ng anumang pag-aaral, mahalaga yung pagbibigay ng kahulugan sa ating pinag-aaralan. Kasi para magkaroon tayo ng common denominator kung anong ating pinag-uusapan. Ano bang pinag-uusapan natin tungkol sa modesty? Ang salitang modesty galing sa salitang modest. Sa salitang Grego, kosmios. Kosmios. Ang sayo po ng mga dalabhasa sa Biblia, sa Greek, halimbawa si Vines, nagbigay po siya ng kahulugan tungkol sa modest o kosmios. Well-arranged, orderly, becoming. So sa Tagalog, maayos na pagdadamit. Well-arranged, mabuting isinaayos kanya. At nararapat, becoming, nararapat, sabihin, ito nararapat na damit. Ito po ay galing sa salitang cosmos o ang universe. Yung po mga Grego, ang tingin nila sa universe ay maganda. Ang tingin nila sa katawan ng tao ay maganda. Kaya nga po kung makikita nyo ang, hindi natin sinasabing tama ito, no? Pero makikita yung estatwa, mga statue ng mga tao. Halimbawa si Venus de Milo, makita mo wala siyang damit. Yun. Makikita natin sa atwa ng mga lalaki, alhali silang damit. Ang tingin nila sa universe ay maayos. Meron siyang harmonious arrangement or adornment kanya. So ito yung pinanggalingan ng salitang kosmios. Dito rin ang pinanggaling ng salitang cosmeticos o cosmetics. Kaya po naglalagay ng cosmetics ang mga babae para maging katulad sila ng cosmos kanya. Harmonious arrangement, adornment. So ibig sabihin ng salitang modest, well-arranged, orderly, becoming, nararapat, at maayos na pagdadamit. Yan ang ibig sabihin ng salitang modest. Yun po nagsulat sa New Testament. Ito'y ginagamit nila in contrast to revealing clothes. So ito yung cosmos ay opposite sa mga damit na hindi nagtatago, hindi nagpapahayag, o nagpapakita, or revealing clothes kanya. At ito rin, hindi ito ang salitang modest, hindi rin po ito limited sa pagdadamit. Ito'y may kaugnayan din sa pag-uugali, sa pananalita. In fact, doon sa isa sa mga qualifications ng isang elder o pastor or overseer ay modest. Ginamit salitang kosmios.
Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Sa Tagalog, yung po na 2001 version ng Biblia, kailangan ng obispo o tagapangasiwa o overseer ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, yun ang salitang kosmios, galang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay, magturo. Pagbabasahin natin ang American Standard Version, ASV, the bishop therefore must be without reproach, the husband of one wife, temperate, sober-minded, orderly, yan ang kosmios, given to hospitality, apt to teach. Sa New King James Version, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, kosmios, hospitable, able to teach. So ito rin po yung ginagamit sa pag-uugali. Dito po sa binasa natin sa mga obispo. Kaya lang ating emphasis sa ating pag-aaral ay sa pagdadamit. Kailangan nating makita ng yung pagiging modest, lalo na po sa pagdadamit, ay hindi po ito artificial na pinipilit lang. In other words, ang pagiging modest ng isang babae o ng isang lalaki ay nanggagaling sa kanyang panloob na pagkatao. Kaya minsan, nagkakaroon po ng problema sa mga magulang sa kanilang mga anak sa pagdadamit. Pinapawalan sila na huwag magdamit ng mahalay. Bakit nagkakaroon ng conflict? Dahil yung mga anak na gano'n ay wala pa sa kanilang panloob na pagkatao, yung pagiging modest. Sabi nga po na Jim Harmon, sa Modesty, Virtue Ignored, Contending for Modesty in the Church, sabi niya, it is the character. So ito yung pag-uugali of the inner life sa ating panloob na pagkatao that forms and is expressed in conversation, demeanor, and clothing preferences. In other words, ito raw po yung karakter ng ating panloob na pagkatao. So ito'y kasama ng iyong pag-uugali, kanya, sa iyong pagkatao. Na ito po ay natututunan. It's formed. It is formed. Hindi ito natural, ito yung natututunan ng isang tao. At ito yung naging karakter niya, pag-uugali. At ito yung nakikita sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pag-uugali, at sa kanyang pagdadamit niya. So in other words, yung isang Kristiyano ay sa kanyang pag-aaral sa Biblia ay nagkaroon na siya ng character of modesty sa kanyang sarili. Madali na, ito yung makikita mo sa kanyang pagsasalita. Ito yung makikita mo sa kanyang pag-uugali. At ito yung makikita mo sa kanyang pagdadamit na hindi mo niya kailangan pilitin. Nararapat lang sa mga magulang pag tinuturo na kailang mga anak. When you teach our children, hindi talagang pipilitin mo sila. Ipakita mo nararapat para makita kung ano yung tama. Pero yun ay tinuturuan natin sila. Until such time na ito yung mapapasa kanila, yung karakter na yun. At hindi ka na mahihirapan. Katulad din po yan ng katulad ng pananampalataya po yan. Kung isang tao may pananampalataya, ay hindi mo na kailangan pilitin sumambayan. Sasambayan dahil bahagi ng kanyang karakter bilang isang Kristiyano. Hindi mo na kailangan ipilitin yan. Pero magsasambayan sa sarili niya. Dahil kasama na yan sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao. Na ito'y nade-develop habang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Yun ang sabi ni Jim Harmon. Ang totoo sinasabi niya. So ito po yung titignan natin ng character of modesty o characteristic ng modesty. It is the inner character of modesty o yung kabanalan ng pag-iisip. Tulad po ng sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verses 13 to verse 16. Sabi niya kung ano yung pag-iisip, kung ano nasa iyong kaisipan, yun ang yung gagawin. So it is the inner character of modesty, the holiness of mind. So ang titignan natin dito po sa R.C. Trench, yung synonyms of the New Testament, Trenched, synonyms of the New Testament, at sabi niya,
The well-ordering is not of dress and demeanor only. In other words, the dress and demeanor are just symptoms, but of the inner life, uttering indeed and expressing itself in the outward conversation. Ganyan. So ito yung sabi nga, tulad ni Jim Harmon, ang sabi ni Trench, yung pagkakaroon ng kaayusan, hindi lamang yan ng pagdadamit o ng ating pag-ugali. Ito gagaling ito sa ating panloob na pagkatao. Ganyan. So, ang sabi ni Jim Harmon, pareho pa sinasabi ni Trench, ang kanyang synonyms of the New Testament. Basahin natin ang 1 Peter. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip kanya. So lahat ng ating mga bagay na ginagawa ay nagagaling sa ating pag-iisip. Sabi nga po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, kailangan tayo magbago sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Kanya. Romans chapter 12, basahin po natin. Verse 2, no? Verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed. Pag sabi natin transform, itong trans means change. Form means form. So nagbabago nga nyo. You're transformed, you're changed. Parang yung nung unang panahon, yung mga merong appliances na 110 volts. Pero kumisa ng kuryente sa isang lugar, 220 volts. So meron kang step down transformer. From 220, papalitan niya ng 110 volts para magamit mo yung appliance na may 110 volts. Dahil kung di, sasabog yun, susunog. Yan isang transform, pagbabago. Saan tayo magbabago? Paano tayo magbabago? Be transformed by the renewing of your mind. Ang pagbabago ng ating pag-iisip ay naaayon sa salita ng Diyos. That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, pag nababago ng ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yan ang ibig sabihin. So, mahalaga ang ating pag-iisip. So, kung meron tayong kabanalan ng ating pag-iisip, anong gagawin mo? Pag meron kabanalan ng ating pag-iisip, anong ginagawa natin? Nasupilin ninyo ang inyong sarili, you control yourself, at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Yesu Kristo. So yung mga bagay nating ginagawa ay dulot ng ating pag-iisip na galing po sa salita ng Diyos. Sinusupil natin ang ating sarili dahil alam po natin na darating ang Panginoon. At doon tatanggapin natin ang ating pag-asa, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa verse 14, tulad ng mga masunuring mga anak, tayo po'y sumusunod sa Ama. Tayo mga anak ng Diyos. So tayo parang masunuring na mga anak sa ating mga magulang. Huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. So nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, tayo po'y mga mangamang sa salita ng Diyos. At ang mga bagay natin ginagawa ay naayon sa ating kamangmangan. So ito yung mga masasamang pagnanasa kanya. Sa halip, yamang banalang sa inyo'y tumawag. Ang ibig sabihin ng banal ay holy or separate from sin. Ganyan. Ay maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. We separate ourselves from sin. Sapagkat susulat kayo maging banal, sapagkat ako'y banal. So ang ating pag-iisip na makikita natin na tinuturo sa atin ng Biblia, ay tayo po ay magkaroon ng pag-iisip na hiwalay sa kasalanan. Isang kaisipan ng pagnanasa ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Isang banal na kaisipan na nakalagak sa langit kaysa sa lupa kanya. So yan ang ating banal na pag-iisip. So ang karakter po ng modesty ay yung bunga ng banal na pag-iisip kanya. Hindi bunga ng isang maruming pag-iisip na nakasandal sa mga masasamang pagnanasa ng sanglibutan. Tignan po niyo, minsan, nanonood ng Miss Universe. Anong panonoodin natin to? Sa mga babae kasi, walang kwenta sa kanila dahil babae pinapanood nila Pero yung ganong klaseng beauty pageant, yung po ay exploitation ng mga babae.
Tingnan niyo, madamit na sinusuot nila to. So yun ay kaisipan lang sa libutan. Another character ng modesty is shamefastness o oidos sa salita ng Grego. A sense of shame, bashfulness, o merong kahihiyan, ganyan. Isang mga babae, sila po'y nilalang ng Diyos sa ganung paraan dahil sa role nila. Ang role ng mga babae ay to bear children, give birth. Kaya yung konti ng kailang katawan ay naayon doon sa layunin na yun. But at the same time, dahil sa karunungan ng Diyos, ginawa ito maganda para sa kapakanan ng kanilang magiging asawa. Yan po dahilan. Ba't iba yung lalaki doon sa babae? Ang mga lalaki, di naman nanganganak yun. So yung kanilang katawan ay walang kaunayan sa panganganak. Pero mga babae, yan ang nagdadala ng tao, nanganganak. So yung kanilang katawan ay naayon doon. Kapag ang lalaki na buntis, mamamatay yung bata. Hindi siya mabubuhay. Hindi makita natin, shamefastness. Sa ibang salin, shamefacedness. So meron kang mukha na nagtataglay ng kahihiyan. So meron natural na kahihiyan ang mga babae. Meron silang dapat itago sa kanilang katawan. Yun ang ibig sabihin. Na pag nalalantad yung bahagi na dapat nilang itago, sila'y nahihiya. Yan ang ibig sabihin ng oidos na nakikita natin na po. Sa ibang salin, propriety. Pero mas maganda yung lumang mga salin. Shamefastness. So yung kahihiyan ay nakakabit sa'yo. Shamefastness. Shamefacedness. Nasa sayo pa rin ang natural na kahihiyan bilang isang lalo sa babae. O kahit yung mga lalaki. Kailangan mo itago yung dapat mong itago, mong ilantad. Nakakahiyan tingnan nyo, di ba? Kaya tayo nagdadamit. Para tago natin mga bahagi ng ating katawan na hindi dapat ilantad. So, yung modesty is fast. Nakadikit sa ating karakter bilang tao. Modesty is fast, rooted in the character kanya. Ito po ay kabaligtaran ng promiscuous, yung mga walang kahihiyan, hindi na ihiya, walang hiya, kanya nila. Yung po si Jeremiah, ito yung shamefastness, meron ka pa rin, marunong ka mag-blush. Pagka kayo napapahiya, you blush. Kaya may ginawa kang nagkamali ka, at sinabi, nagkamali ka, then you blush. Dito sa Jeremiah, chapter 8, verse 12, ito'y patungkol sa kahihiyan ng pagkakasal ng Israel. Ano po? Nahiya ba sila nang sila'y gawa ng karumalduman? Hindi. Hindi man lamang sila nahiya. Hindi sila marunong mamula sa hiya. Ibig sabihin, blush. Kaya't sila'y mabubuwal sa gitna ng mga nabuwal. Sa panahon ng kailang kaparusahan, sila'y babagsak ng Panginoon. Dahil hindi sila marunong mahiya sa mga pagkakasalang ginawa nila. So, sila'y ibubuwal o parusahan ng Diyos. Tignan po nasa English, ano po, New King James. Were they ashamed when they had committed abomination? No. They were not all ashamed, nor did they know how to blush. Therefore they shall fall among those who fall. In the time of their punishment, they shall be cast down, says the Lord. So ito makikita natin. Ngayon, pasinin nyo, yung isang babaeng modest, halimbawa, na siya naka-dress, tapos biglang umangin, tatakpan niya yun. Nahiya siya. Pero yung mga promiscuous, hindi nga sila nahiya. Nilalantad nga nila, hindi mo sila nahiya. So yung modest na tao, nahiya siya. Kapag nalalantad ang mga bagay na dapat itago, at itinatago niya. Dahil nahiya siya. Nailantad ang mga bagay na yun. So shamefastness, ang sinasabi.
isang karakter ng modesty. Soundness of mind. Hindi naman po tayo judgmental, ano po. Pero, ano klaseng kaisipan mayroon ng isang babae na ilalantad niya ang bahagi ng kanyang katawan? That reflects the mind. Pero dito po sa karakter ng modesty, there's a soundness of mind. Sabihin, ang inyong pagdadamit ay bunga ng inyong matinong pag-iisip. Pinag-iisipan mo ang mga dinadamit mo. Pinipili mo, dinadamit mo kanya. It is the, alin po kay Vine, it is that habitual inner self-government. Self-government, control sa iyong sarili kanya. With its constant reign, control, parang reign sa kabayo, kinokontrol mo yung kabayo, on all the passions and desires, which will hinder the temptation to those from arising. So, kinokontrol mo yung mga bagay hindi nararapat. Isipin po niyo, po, pagka ang isang babae, hindi tama ang pagdadamit niya, hindi lamang siya nagkasala. Pati nakakakita sa kanya ay maaari magkasala. You're causing others to sin. Hindi nga po, gusto ko nga po talagang pag-aralan, to research, kung mayroong increase in the rate of rape dahil nga po sa pagdadamit ng mga babae compared dun sa unang panahon. Well, for instance, in the turn of the century, pag nakita mo yung mga dalaga, haba ng kanilang damit hanggang sa bukong-bukong ang damit nila Kumpara doon sa panahon na yon, hanggang sa panahon natin ngayon, meron mga pagbabago doon sa rate of rapes. Magandang pag-aralan nyo kasi most probably, yun ay, kung merong increase in rape, doon sa magdadamit, yun ay result. Although hindi tama yun, siyempre, of course, we are not justifying rape. But that may be a cause sa ganung bagay. Niya sinasabi, kasalanan kasi ng babae yan, kasalanan pa rin ng nag-rape. Pero makikita natin, merong effect. Obviously, may effect. So, ibig sabihin ng soundness of mind, you're free from the influence of worldly values and lust. Malaya yung kaisipan sa mga masamang bagay ng sanglibutan. Dito sa 1 Peter chapter 4, 2-4, maganda yung saan na ito Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Nung di pa tayo Kristiyano, tayo pinabubuhay sa masasamang pagnanasa ng mga sarili. Pero ngayon sa kalooban ng Diyos, dahil Kristiyano tayo, sapat ng nakarang panahon sa paggawa ninyo ng gustong gawin na mahintil, na sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 3, walang Diyos sa sanglibutan ngayon, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, sa alak yon, kahalayan, kalayawan, meron ding kaugnayan yun yung revelry sa English, ano pa yung ba't kalayawan sa Tagalog? Pag-iinuman, hindi naman tinutuloy pag-iinuman tubig kaalak pa rin yan. At sa kasuklan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila'y nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo nilalait nila. Tignan po natin sa English, ano po? Sa aking Biblia, New King James Version, sa talatang 3, ano po. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Yung drunkenness, yun talaga lasing. Yung revelry, yun ay uminom na sila, pero hindi pa sila lasing. Pero ito yung point na sila nagsisigawan, nagkaawitan. Yung drinking parties, uminom lang yun, hindi naglalasing. Pero kasalanan lahat yun. May mga tao nagsasabi, may mga Kristiyano nagsasabi, hindi bawal lang uminom, wag ka lang maglasing. Wrong. Bawal yun. Hindi ka pwedeng malasing kung hindi ka uminom. Kasi mali yun. Ang salitang drink ay metusko, ito po ay inceptive birth. Kasama yung simula ng prosesong yun.
So, ibig sabihin, if we are sound in mind, we are not influenced by the world anymore. Kundi we are influenced by the will of God. Magkikita natin. So, yun ang karakter ng modesty na to. The inner life, the holiness of mind, shamefastness, and soundness of mind. Ngayon, pagdating sa modest clothing, tulad na sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, apara, o kasungotan, katastole, a lowering, letting down, a garment let down, hindi yung let up. Don't let down, pababa. Sa ating pataas. Yung pagdadamit po ng banal na kasulatan, pababa. Yung pagdadamit ng sanlibutan, pataas. Yun ang ibig sabihin ng modest clothing. Katastole, ganyan. Ayon kay Thayer, a lowering, letting down, a garment let down, ganyan. So, yung makikita natin, ano po? Modest clothing. Ano yung nakedness? Ano ibig sabihin ng kay naked? O hubad? Ano yun? Yung ba'y tumutukoy lang sa walang damit? Yung tinatawag sa taga hubad, ganyan. Is that the only thing called naked? Hindi po eh. Pag-iisipan natin, pag-aralan natin mabuti, ano po. Hindi, gusto natin tingnan po rin para magkaroon tayo ng guide sa ating pagdadamit. Ano ba dapat nating itago o hindi itago? Yung nagdudulot ng pagnanasa na nakakakita. Dapat mong itago yun. Yung mukha mo itago, hindi kasama mukha yan eh. So yung makikita natin, yung mula sa dibdib hanggang sa hita, yan ang dapat itago. Lalang sa babae. Kahit yung lalaki. Yung lumalabas na walang damit sa taas, that's nakedness. Ginawa po natin. Yung po exposing of the thigh is nakedness. Yung po na-expose yung hita. Pag nagsusuot ng short shorts, pwedeng short hanggang sa ilalim ng tuhod, wala ang problema yun. Nagtago yung hita mo eh. Pero pag nalantad ang hita mo, ayon sa Diyos, yan ay naked. You are naked ka. Ika'y hubad sa paningin ng Diyos. Kahit hindi sa paningin ng sanglibutan, doesn't matter. Wala tayong pakialam sa sanglibutan eh. Ang ating pinakikalaman kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Mabalik tayo sa Old Testament. Ang isang lalaki, hindi masyadong, actually, hindi naman masyadong critical sa bagay na ito. Diba? Dahil ang kanyang, ito yung mas critical sa babae. Pero, pagdating po sa Old Testament, yung mga sacerdote o yung mga priest, kinakailangan silang magkaroon ng isang kasungutan o trousers. Sa Tagalog, sa English po, basahin muna natin sa English, ano? Dito po sa Exodus, chapter 28, 42 to verse 43. Basahin natin, no? Exodus chapter 28, verses 42 to verse 43. Ito. And you shall make for them linen trousers. Pantalon, ano ba? Trousers. To cover their nakedness. Bala, ano yan? They shall reach from the waist to the thighs. They shall be on Aaron and on his sons when they come into the tabernacle of meeting, or when they come near the altar to minister in the holy place, that they do not incur iniquity and die. It shall be a statute forever to him and his descendants after him. So dito makita natin, mula sa kanilang waist hanggang sa kanilang hita, dito sa Tagalog, sayan natin. Yung isagawa sila ng mga salawal na lino o trousers upang takpan ang kailang hubad na katawa. Ano yung hubad na ito?
Mula sa balakang hanggang sa mga hita, aabot ang mga ito. O ito, patay tayo diyan. Yung ibang mga pagdadami. Nauso po yung hanging blouse. Nakalitaw yung waist. Anong tawag dun sa belly button? Ganyan. Nakalabas yun eh. Kaubaran yun eh. May nakapantalon naman ako. May nakalita. Itanda yung sinasabing ang gana ng nakedness dito sa talatang ito mula sa balakang. So pag na-expose ang iyong balakang, yan ay nakedness. Hanggang sa mga hita, abot ang mga ito. So yung region ng balakang sa hita, pag yan ay naka-expose, yan ay nakedness. Kahit yung balakang naka-expose, that's naked. Pag yung hita mo naka-expose, that's naked. Yung sa gitna ng dala, lalo na. Isusuot ang mga ito ni Aaron at ng kanyang mga anak kapag sila'y pumapasok sa toldang tipanan o kapag sila'y lumalapit sa dambana upang maglingkod sa dakong bana. Upang sila'y hindi magdala ng kasalanan at mamatay. Sa pag pumasok ka sa loob ng tabernakol ng kapisanan, lalo na kung ikay high priest, papasok ka doon sa holiest of holy, holiest of all, at ikaw ay naked, mamamatay ka. Kasalanan po yun. Ito ay magiging isang walang hanggang batas para sa kanya at sa kanyang mga anak na susunod sa kanya. O, tingnan nyo. Pag na-expose ang bahagi ng balakang, that's naked. Pag na-expose ang hita, that's naked. Eh, sa pagitan ng dalawa, lalo na nakedness yun. So, dito nakikita natin yung definition ng Diyos. Kung ano yung tinatawag natin naked o hubad. Pag na-expose ang iyong hita, yan ay kaihiyan ng kahubaran. Shame of nakedness when the thigh is exposed. Dito po sa Isaiah, bagamat ito'y talinhaga patungkol sa kasalanan ng Israel, ikay kumuha ng gilingang bato at gumiling ka ng harina. Magalis ka ng iyong belo. Magubad ka ng iyong balaban. Ilitaw mo yung binti. Tumabid ka sa mga ilog. Ang iyong kahubaran ay malalantad. Ang iyong kahihiyan ay makikita. Ako'y magiganti at wala akong ililigtas sa tao niya. Ito'y patungkol sa kanilang pagkakasala. Inahalin tulad sa isang babae na nalantad ang kahubaran. Kasi makikita natin dito, magubad ka ng balabal, ilitaw mo yung binti. Anong sabi ng Diyos? Ang iyong kahubaran ay malalantad. Kanya. So ito po isang komentary do sa Exodus 28 na binasa natin. Pagkalamantad ang iyong hita, yan ay kahubaran. At yun ay kahihiyan ng iyong kahubaran. Kaya babalik ka sa shamefastness o shamefacedness. Kung ikaw po ay shamefast, meron kang shamefastness o shamefacedness, pag nalitaw yung binti, ayaw mo yun. Sapagkat lumalabas ang kahihiyan ng iyong kahubaran. Yun ang definition ng Diyos makikita natin. So, ang pagdadamit ay nagtatakip. Lubusang nagtatakip. So, anything na damit na naglalantad, anumang bahagi ng ating katawan na dapat ilantad, yun ay nakedness. Bawa, may tawag sila sa mga babae, pakulo yung ng dibdib. Nakalabas yung pakulo ng dibdib. Hubad yun sa Diyos. Kung Kristiyano kang babae mong gawin yun, dapat itago mo yan. Bakit meron ako nakikita sa internet, nakalabas supposed to be Kristiyano yun. Bakit ganun? So pagka gano'n, wala kang inner character of modesty. Dahil kung meron, hindi mo gagawin yun. Na mahihiya kang gawin yun. So hindi po tayo nagdadawin para sumikat ka, para maging popular ka sa mga lalaki. Hindi Nagdadamit tayo to show our modesty. Tuloy po natin. So Genesis chapter 3, ano po? Si Adam at si Eva, nang sila lalangin ng Diyos, dahil sila'y innocent, wala silang masamang pag-iisip nung sila lalangin ng Diyos.
Sila nila lang na katulad ng Diyos. Sila nila lang na mabuti ng Diyos. Kaya lang nung kinain nila yung pinagbabawal na punong kahoy, yung the tree of the knowledge of good and evil, nalaman nila na sila hubad at sila nahiya. Sa Genesis chapter 3 verse 7, nang kumain po si Eva at binigay niya kay Adam, kumain din si Adam. Siya yung original Andres. Iba siya pagbubuhalin si Eva, kumain siya. At pareho nabuksan ng kailang mga mata sa Genesis chapter 3 verse 7 at nalaman nilang sila'y manghubad. So nahiya ngayon sila, hubad pala tayo kanya. Kaya. Magkasama sila nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Tinakip nila yung alam nilang tatakpan. Nung malaman ng Diyos sila nagkasala, tinanggap pa ng Diyos yung ginawa nilang damit. Hindi, gumawa pa siya ng ibang damit. Tunic. At ginawa sila ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 21. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasawotang balat at sila'y dinamitan. So hindi tinanggap ng Diyos yung ginawa nilang damit. Dito po sa New King James, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Ito yung tunic parang robe na mahaba. Yun ang ginawa ng Diyos sa kanila. Tinreject na yung mga panakip na ginawa nila. So, yung ating damit ay kulang. Insufficient clothing. Kulang. Hindi sapat na nakapagtatakip sa mga dapat natin takpan. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Katulad ni pagtanggap ng Diyos nung ginawang supposed to be panakip kanya ni Adam and Eve sa kanilang katawan dahil nalaman sila hubad. Ganon din tatakipin ng Diyos ang mga damit sa panahon natin ngayon na kulang, na hindi sapat na nakapagtatakip. Yun po isipin natin pagka pumipili tayo ng damit. Hindi nga, nagtataka nga po ko siya kasi parang niloloko yung mga bumibili ng damit na short pero napakamahal. Short na napakamahal kasing pamahal lang ng pantalon. Yung may kita yung gumagawa ng damit ha. Parang niloloko. Akala ko yung short na yun, mas mura doon sa pantalon eh. Kung minsan magkapareho lang sila ng presyo eh. So about this clothing, our clothing should be orderly arranged, maayos. Pagka hindi planchado, hindi maayos yan. Ay, maayos talaga. Noong unang panahon ng mga tao, ganun sila. Nalala ko po yung aking lolo noon, yung tatay yung nanay ko. Ang talaga yung kanyang polo na puti. Palaging puti yung polo nun. Naka-almirol pa yun. Maayos ang pagka-plancha. Pag may lukod, hindi susuot. Ganoon din yung pantalon. Yun ang modest. Well-arranged, orderly. Dahil nahiya sa lumabas na may lukot-lukot ang ngayong damit. Ang galang-galang nga naman siya tignan pag siya naglalakad sa daan. So our clothing should be orderly arranged by shamefastness and sobriety, or soundness of mind. Kaya nga po yung ating dinadamit ay nararapat, becoming. Dahil nandoon yung nakakayang suot yung ganyan. Meron siya slit na mahaba ka natin. O makakahiyang isuot yan, napaka-iksi na miniskirt na yan. O nakakahiyang suot yan, napaka-short na yan. Yun ang, wala sinabing Diyos ng anong klaseng uri ng pagdamit eh. Wala man siya sabing dress, pantal, wala. Any clothing na decente, nagtatago ng kahiyan, at bunga ng mausin na pag-iisip, tatagapin ng Diyos siya. Pero sabihin natin, mula lamang, ikaw lang yata naglalagay ng dress code eh, kan natin. There is no dress code in the Bible. Wala lamang sinasabing Diyos na dress code dyan, kanya. Wala nga. But, ito dandaan natin. The Bible demands modest clothing. Yung nagtatago, that is concealing rather than revealing.
Conceal means to tago. Tago mo, nakatago, may tinatago. Kaysa sa nagpapakita na dapat naitago. Tulad po, basa natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 9. Katulad po lang ating nabasa na, the Bible forbids nakedness, exposing of thighs, or insufficient clothing na hindi sapat na makapagtago ng mga bagay na itago. May backlash, yung low cleavage, miniskirt, short, dress na may slit, na mahaba. Bawal yun. O kaya, hapit na hapit. May nakadress siya, hapit-hapit na, wala ka lang tinatago. Bawal yun. Dahil pinagbabawal ng Diyos ang nakedness. So the Bible commands shamefastness and sobriety. Yun ang dapat natin, pag pupunta tayo sa mall, yun ang isipin natin. Makikita mo, ano po, katulad ng ang babae may mahabang buhok, napakagandang tingnan niya. Lalo kung ang babae may disyente pagdadamit, napakagandang tingnan niya, kagalang-galang. Gusto natin ng respect sa mga kalalakihan, magdamit tayo accordingly. Paano ka na magkukuman ng respect kung nakikita mo na yung dato yung tago? Ang inahanap mo doon problema. Kasi nagagalit sila, pero bakit ka nagagalit? You have to respect yourself sa pamamagitan ng mangusig na pagdadamit. Di ba? And they will respect you. Gano'n. Gano'n lang ito po talaga yun. If you want respect yourself. O magdamit ka ng damit na karespeto, and they will respect you. Lalo yung dalaga. Ito po gusto natin bigyan pansin. Yung mga bata, yung mga batang babae, i-train po natin sila, kahit yung mga batang lalaki, sa maayos na pagdadamit. Huwag natin silang turuan sa mga magpunta tayo sa bis, bili natin ang basic suit ng ating anak. Pag nasanay siya sa ganun, paglaki niya, ganun din ang gagawin niya. Kasi pag ang ginagawa mo sa kanya, akala niya tama yun eh. Hindi niya makakalimutan yun. Bakit naman kanya, ako'y maliit pinagsusuot naman ako ng two-piece ng nanay ko kanya. Paglaki niya, anong susuot niyan? Two-piece. Ba't naman ako'y maliit kanya, pinagmiminuskat ako ng nanay ko kanya. Di, bakit kayo bawal? Ba't maliit ako, hindi bawal kanya? Yan ang problema dyan. Ang panahon ng pagtuturo, kapag sila po ay maliit, sabi nga ng kawikaan sa Proverbs chapter 22 verses, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Yung mga bata, tinuro tayo sa atin ng ating mga magulang tayo bata. Yun po ay, hindi mo na malilimutan yun eh. Kaya kapag tinuturuan sila mabuti, dadalhin nila sa paglaki nila. So, ganoon din po yung ating dapat ipadamit sa ating mga anak. Turo idamit natin sa maayos na paraan. Para paglaki nila, ganoon sila. What do you expect kung pinasot mo siya ng ganyang bata, so what do you expect paglaki niya? Wala siya nakikitang makakahiya doon dahil tinuruan mo siya ganoon eh. Di ba? So, turuan natin sa tama, mga kapatid. So, ito po ang ating ngayon po kasi wala nang kahihiyan, hindi po lang po natin. Ng mga daming hindi nararapat na nangyayari. Kaya kung Christian tayo, we should be concerned. We should not be influenced sa mga takbo ng sanglibutan. We should be influenced by the Word of God. Wala tayong pakialam kung ano yung gugustuhan ng sanglibutan. We walk by faith. We walk by faith and not by sight. Kahit nakikita pa natin sila, so what? Ang gusto natin gawin ay ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay natapos na sa ating pangangaral po sa gabing ito. Sana po ay pag-aralan po niyo
Sabi nga sa Acts 17:11, tanggapin natin ito, pero pag-aralan natin, mga kapatid. Brother Leonito Troliza, na ibag arabi kadakayamin kakabsat. Yun po ay Ilocano. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Andrew Romero, good evening, sir. Good evening din, sir. Ulito Maliga, good evening, brother. Watching from Davao City. Isa pa, yung Davao City, ang pinakamalaking syudad sa buong mundo in terms of land area. Jimmy Lacambra, ito po ang ating kapatid sa San Miguel, Bulacan. Good evening po sa lahat. Evelyn Molina, ito po ay manugang ni Brother Roger Molina. Good evening po sa mga kapatid. Sabio Alagano, watching from North Cotabato. Maaaring kamag-anak po ito ni Keith. Ito po, Alagano. Luciano Sanguan, amen. Listening from Malapatan, Sarangani Province. Ito sa Mindanao. Ano po? Mayroon pong earthquake po doon. Malalakas eh. Medic Canono, ito po yung ating mga sa panikitan lang. Magandang gabi sa lahat. Oljan Ocampo, galing sa Ludubay. Good evening po. Bilmar J. Mark, maaaring ito yung galing sa Pangpalay. Good evening po. Patpi Peregrino, magandang gabi po kapatid. Watching from Iligan City, Lanao del Norte. Minsan nakarating na po ko dyan. 2000, early 2000 na po. Rafael Ortiz, po yung kapatid natin sa Cabanatuan City. Good evening po. Jerry Moral, ito yung mga sa Anao, Mexico. El Gabriel po, salunga. Ito po pangalan namin. Good evening. Kasi may mga tanong-tanong dito. Jun Bautista, good evening. Mirasol Pizon, good evening everyone. Maricel Tabagos Butad. O Butad, hindi ko po alam pronunciation. Ano po, ganding gabi po. Meron po mga tanong dito. What is the church opinion regarding tattoos? Should the people hide them when in church? This is a good question. Ano po? Kasi may mga tao siyang libutan na hindi pa Kristiyano, so nagpapatato sila. Paano kung naging Kristiyano na sila? Ano ang magandang gawin? Tago mo lang. Long sleeves ka na lang. Kasi nagpatato ka, tago mo. Kung pwede mong paalis mo. Sabi nila, pwede naman daw pong alisin yun. Dito po, may sinabi pa nga po rito, nagtanong, per Leviticus chapter 9, verse 28, you shall not make gashes in your flesh for the dead, or incise any marks on yourselves. Historically, scholars have often understood this as a warning against pagan practices of mourning. Makikita natin, wala naman sa New Testament walang direct prohibition ng tattoo, pero ito po ay hindi natin nakikita ang mabuti kanya. Alam mo, bagay na hindi mabuti, iwasan natin. Kasi wala naman tayo nakikita purpose yung bagay na yun. Baka meron pa medical problem pag tayo nagpatato. Ano po? So, 1 Thessalonians chapter 5, we have to use our judgment. Kung Kristiyano ka, definitely, huwag ka magpatato. Hindi ka Kristiyano, bahala ka. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung Kristiyano tayo, wag. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, ito po, sabi niya, sa verse 22, abstain from every form of evil. Hindi naman bagay na mabuti, iwasan natin. Huwag natin gawin. So, huwag tayo magpatato. Kung tayo po ay Kristiyano. Hindi ka Kristiyano, bahala sa buhay mo kasi pag hindi ka Kristiyano, hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumisikat kasi yan, mga artista, mga basketball player, mga athlete. Yan nagiging fad nila ngayon. Well, it's up to them. Pero kung pinag-uusapan na yung Biblia at pagsalita ng Diyos, hindi nararapat na tayo po ay gumawa ng ganung bagay. Wala na po tayong tanong. So tayo po ay Have you a heart that's weary, tending a load of care? Are you a soul that's seeking rest from the burden you bear? Do you know my Jesus? Do you know
you heard He loves you, and that He will abide to the end? Where is your heart, O pilgrim? What does your light reveal? Who is your call for comfort when not but the sorrow you feel? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard He loves you, and that He will abide to the end? Who knows your disappointment? Who hears each time you cry? Who understands your heartaches? Who dries the tears from your eyes? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard He loves you, and that He will abide to the end? Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. May His Spirit divine all my being refine. Let the beauty of Jesus be seen in me. When your burden is heavy and hard to bear, when your neighbors refuse all your load to share, when you're feeling so blue, don't know just what to do, let the beauty of Jesus be seen in you. When somebody has been so unkind to you, some word spoken that pierces you through and through, think how he was beguiled, spat upon and reviled. Let the beauty of Jesus be seen in you. From the dawn of the morning to close of day, in example, in deeds, and in all you say, lay your gifts at His feet, ever strive to keep sweet. Let the beauty of Jesus be seen in you. Meron po tayo nakaligtaan na po dahil dito sa aking cellphone, wala naman dito sa laptop. So, si Mirasol Pizon, Mirasol Darasian Pizon, ito po yung kapatid Brother Rick, kanya. Good evening, kanya sa atin. Good evening din. Maayong gabi po, Sister Mirasol, taga Sogod, Southern Leyte. Ano pa tayo dito? Si Roberto Marasigan, good evening po. Ito po yung sa Calnubang Church of Christ. Ano po? Maraming salamat po sa inyong pagbati at mga sa ating pagsama po sa ating pangangal po sa gabing ito. So tayo po ay may maghihiwalay pansamantala sa pamamagitan po ng ating maikling panalangin. O banal, kayo po ay nalulugod sa pagkakataon niyo binigay sa amin.
aming pangarang turong kalooban. Kaya pinagpapasalamat, bigyan niyo kami ng pribilehyo na tawagin namin kay Ama at kami yung mga anak sa pamagitan ng Panginoon. Ay patuloy po sana kami na magpatuloy sa iyong kalooban. Ilayo mo kami sa namang dahilan o para hindi kami magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Na po ang mga yung salita na aming pinangalan ngayon ay maging ilaw sa aming mga landas at sa aming mga liwanag sa aming mga landas upang hindi kayo maligaw mula sa daan ng katwiran. Patawarin niyo kayo ma sa aming pagkakasala at ang lahat na may aming iningi sa kilang Panginoon Jesucristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. God bless. Take care. Ingat po tayo.